Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayo ditong NIC na Core i5 laptop. Hindi na daw gumagana yung battery, kaya nga kailangan nang isaksak diretso yung kanyang charger para mag-on. So sabi ng may-ari meron daw problema. So i-test natin. Plug in the charger. Umiilaw yung charging indicator. Then press the power button. Ayan, nag-display naman NIC. Then hindi kasi na-shutdown ng maayos, kaya nga start Windows normally. Windows 7 pala ito. Meron ng line sa screen. Nag-function naman yung fan. Ayan. So bigla na lang nawala yung display pagkatapos mag-display yung Windows Startup na logo. Pero take note na meron pang power indicator, meaning gumagana pa, ang fan ay nag-function at naka-charge pa rin. So ito ang ating i-troubleshoot sa video na ito. So samahan niyo ako. Okay, so walang display pero gumagana. So paano natin i-fix? So check muna natin. So kasi hindi na gumagana yung battery, once i-remove natin yung charger, automatic siya nag-shutdown. Check natin sa ilalim. So una nating titingnan, of course, check natin yung kanyang memory. Kasi display kapag ganyan, yun ang unang simptomas. So bihira din naman yung ganitong issue. And then we have here dalawang RAM. Remove muna natin yung isa. Okay. And then susubukan natin una yung isa. Hindi lang muna natin lagyan ng cover. Plug in natin uli yung charger. Power on. So susubukan natin na hindi muna ito gagamitin. Ayan, then press enter. Starting Windows. Ayan, display. And we're hoping na ma-fix natin na hindi na siya mag-turn off, pero nag-turn off pa rin. So it's not the memory. So remove natin. Try natin na kunin yung isa. Papalitan natin ng isa pa. But first we have to clean this. So meron tayong brush, of course. So test muna natin kung gumagana. Yung isa naman, ito kanina, yun ang iniwan natin. And then reverse naman, yung isa na naman yung ini-insert natin. Plug in. Ayan. Press enter. So while waiting,
dyan. Clean up natin yung isa. Ayan. Medyo nag-display ng saglit. Hindi namatay ang display. So, yung dalawa ay hindi yun talaga ang dahilan. So, remove natin again. Balik natin. Let's try another method. Open natin ito. Actually, yung Nick brand talaga is assembled in Japan. Kaya nga, no na matibay siya. Kaso, mabigat lang. Ayan. So, susubukan natin ngayon. Na-clean muna ito. So, meron tayo ditong ano kaya ito? This is another port. Okay, so try natin i-remove yung hard drive. And then try natin na i-on without the HDD. Okay, andyan yung dalawang RAM. Plug in, turn on. Ayan. So, enter the BIOS. Now, we have the HDD2, USB, HDD. Okay, hindi namamatay without this. So, take note na na-remove natin yung HDD which is only 160 gig. So, meron tayong itry na trick. Susubukan natin na try kung gagana ba. So, take note na hindi namamatay. Hindi naka-insert yung ating hard drive. So, we have to unplug this. And then, open muna natin itong bahagi na ito. And then, makikita natin yung fan. Clean up natin yung fan. Mainit masyado yung ating heatsink. Clean up lang natin using brush. Okay, anyway, kung overheat, dapat ay totally nag-shut off without the power. So, but considering na na-remove natin yung hard drive, hindi siya namamatay. So, expected na po pwede pa ito. Ang gagawin natin ay try nating
lagyan ng ibang storage. Okay, so ito yung kanyang 160 gig na HDD with Windows 7, and we have here a 500 gig na Hitachi. So meron na itong OS. Susubukan natin na i-plug in para lang matest kung hindi ba talaga ma-turn off. Hindi lang muna natin i-close. Then we plug in the charger. Then merong dust and dirt dito sa screen. Of course, kailangan talaga yan na i-cleaning. Power on. So na-prove natin na walang kinalaman yung RAM kasi nag-display naman. And we have here this one. Titingnan natin. Hitachi, na-detect niya. Pero hindi gumagana kasi probably hindi na-detect yung operating system nito. Ayan, hindi talaga. Okay, so ngayon ay try natin. Meron tayong SSD. Mga backup. Susubukan lang natin kung ma-detect pa niya. Hindi ko na maalala kung saan dito yung nalagyan ng OS. Sa tingin ko ay hindi talaga yung problema sa memory. Pero ang problema ay nasa SSD, or I mean the hard disk drive. So anyway, we cannot reformat this one kasi meron siyang laman na importanteng mga files. So meron tayong susubukan na trick. So ayan, hindi pa rin na-detect. So try natin. Meron tayo ditong external na M.2 SATA SSD drive enclosure. So meron din tayong 16 gig na SSD na meron ng OS. Susubukan natin na ipa-start up siya sa external. So of course, bago yan ay i-unplug natin. And of course, remove natin ito kasi posible ito ay sira din. Wala na tayong storage device. Instead ay connect natin ito sa USB port. And then plug in natin yung charger. Turn on. Pasok tayo sa BIOS. Pressing F2. Delete. Then of course, andyan. Dito siya nag-read. Meron niyang OS. Susubukan natin na yan ang magiging startup. So kailangan nasa itaas siya. Paano yan? That's F6. Ayan, siya na yung pinakauna Kingston na 16 gig na merong laman na Windows 10. Then, exit, saving changes, yes. Try natin na dito siya mag-run. Okay, gagana kaya? So, nakaset sa USB HDD Kingston. Press enter. Hindi. So, ayaw gumagana. Is failed. Okay. So, try natin na i-transfer sa ibang port kasi baka yung port ang hindi masyadong bumasa or hindi makabasa. Ayan. And then, escape muna. Balik sa F2. Ayan, na-detect na niya. And then, press enter. Hindi talaga. So, ayaw basahin. So, try to remove.
Okay, so balik natin ito. Then susubukan natin in safe mode. Plug in, power. Ayan. Try natin in safe mode. Press enter. Baka merong drivers na nag-cause ng conflict. So, pag hindi namamatay in safe mode, meaning ang problema ay ang operating system or yung software. Ayan. So, kung nakita natin is gumagana siya using safe mode. So, kaso yung kanyang touchpad ay hindi na-function. So, hindi na siya nag-turn off. So, at least meron na tayong conclusion na hindi problema yung hardware, hindi problema yung kanyang RAM, kundi yung kanyang operating system. So, ano ang dapat natin gawin? Of course, we will use or we will back up lahat ng kanyang mga files and then try natin na i-reformat. So, yan ang gagawin natin kasi hindi problema yung hardware. So, nasa Windows OS yung problema or kanyang operating system. So, yun lang ang masishare ko sa inyo, at least na diagnose natin kung ano talaga ang cause. So, na-prove natin na hindi problema yung kanyang RAM or kanyang memory at hindi yung kanyang hardware. So, pwede pa na i-reformat natin ang kanyang NIC na laptop. So, I hope na meron kayong nakuha sa ating pinapakita na video. Hanggang sa susunod. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!